What's up everyone? Welcome back into my YouTube channel. So ngayon pag-usapan natin kung paano nga ba tayo makahanap ng investor, malaking investor para bayaran niya yung malaki mong utang sa bangko or anything kasi lugi yung negosyo mo. Ngayon bago tayo magsimula sa ating topic, kung bago lang sa aking YouTube channel, please subscribe, notification bell para update po kayo sa ating mga bagong vlog na i-upload in the future. Alright? Kung bago, pag na-reach po natin yung 100k subscriber, ay magpapag-giveaway po tayo in the future. Okay? At pero ang prayer natin is after this 2025, kapag na-reach po natin yung 100k subscriber, ay magpapag-giveaway po tayo. Alright, salamat po sa inyong pag-subscribe. Kung makita niyo po, balik po tayo sa ating topic. Kung makita niyo po sa ating thumbnail, yung kausap ko is may-ari ng school. Okay? Big time na siya. Siya ay CEO tapos president. Dekada na rin siya sa pag-business. Tapos, madami siyang branches na school. I'm praying. Ako, dumating ako sa point na lubog ako sa utang. Naris ko yung talagang millions of debt. So, kailangan ko is isang tao na siya yung magbabayad sa aking utang, tapos sa kanya ako magbabayad monthly. Para, ang iniisip ko lang is isa lang. Kasi ang dami kong dami kong investor eh. Talagang hindi kaya. Okay. Pero, okay, ito sasabihin ko sa inyo wag na kayong maghanap ng parang magbabayad ng utang nyo. Kahit na madami kayong pinag-utangan. Sobrang stress na kayo. Okay. Ako ginawa ko lahat. Pinuntahan ko yung mga mayaman, mga connection ko. Pero ang nakakalungkot, siyempre ang negosyante, sigurista rin yung mga yan. Tatangin nila ang ability mo. Basta ako naging honest ako. Ito yung kaya kong kitain, everything. So sabi nila, hindi mo kaya. Kahit 1% per month, hindi mo kaya. So, ako, na-realize ko na talagang walang tao na makakatulong sa'yo. Kasi ang tinuturo sa akin ng Panginoon ay kailangan nating magtiwala sa Panginoon. Only God can solve our problem. Palagay ko ang Diyos naman yung gumawa ng problema. Tayo lang yung gumagawa ng problema. Okay? Andiyan na yung problema eh. Pero tayo lang kasi yung minsan tayo yung may kasalanan, but mayroon yung problema na yun. So, I realized na, okay, this now, I have faith to God. Bahala ng Panginoon. I have many investors, I have many millions of debt. Sabi ko, okay, still calm, okay, relax ka lang, tiwala ka sa Panginoon, trabaho ka lang ng maayos, hayaan mo ang Diyos yung gumawa. Because, ang hinihintay natin yung miracle ng Panginoon. Dahil naniniwala ako na meron pa ring himala na gagawin ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Huwag kang mawala ng pag-asa. Okay, yung utang na yan, hayaan mo. Hindi naman sobrang hayaan mo. Focus ka doon sa goal mo na magtrabaho ka ng maayos para mabayaran sila. At habang kumikilos ka, ang Diyos yung gagawa at gagawa ng himala sa buhay mo. Mababayaran mo yan, yung utang na yan. Basta magkaroon tayo ng faith sa Panginoon. Yes, malabo, hindi natin alam, pero step by step, bukas magkakaroon tayo ng idea, anong gagawin natin, okay, and so on. Ang Diyos na yung bahala sa atin. Huwag na tayong maghanap ng ibang tao. Okay, baka magkaroon pa tayo ng, baka mas lalong papunta tayo sa dangerous. O kaya baka maging slave pa tayo. Di wala na. Yung buhay natin is naka-asa na tayo sa isang tao. Yun yung na-realize ko. Alright? So, salamat po sa inyong panonood and God bless you all. Sana nakatulong to sa inyo. Ingat po tayong lahat at hayaan natin ng Diyos. Bye-bye po. See you in my next vlog. Hintayin niyo po yung mga vlog ko na mga utang topic.